Sa nakaraang kwento natin ay nilamon ni Yonwoo ang kaluluwa ng saber-tooth tiger kasama na ang mga kakayahan nito gamit ang kanyang Bathory's vampiric dagger. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagtapos niyang malamon ang kaluluwa ng saber-tooth tiger ay nalusaw naman ito at lumabas sa kanyang sistema na nakakuha siya ng titulong tinatawag na Plunderer of the Saber-Tooth Tiger. Nagtagumpay siyang makolekta ang mga mana ng 4 na maalamat na mga hayop. At ito ang mga sumusunod: Phoenix's Successor, Void Dragon's Contractor, Abyss Turtle's Substitute, at Plunderer of the Saber-Tooth Tiger, at pagsasama-samahin na ang mga ito. Nakatanggap rin siya ng bagong titulo na tinatawag na Legendary Beast's Successor. Ang Legendary Beast's Successor ay ang titulong ginagawad sa manlalaro na kinikilala ng mga maalamat na mga hayop sa 11 na palapag ng tore. Ang humahawak ng titulong ito ay pagpapalain ng mga maalamat na hayop. Ang epekto naman nito ay panlaban sa kahit anumang katangian ng 15%, tumaas ng husto ang kanyang kakayahang makontrol ang mga mahiwagang nilalang kagaya ng mythical beast. At sa pagpapala na galing sa maalamat na hayop ay ang kanyang kapangyarihan ay maa-activate na. Nagawa niya ng ma-absorb ang kaluluwa ng saber-tooth tiger. Pagtapos noon ay naisip naman ni Yonwoo na dahil ang Bathory's vampiric dagger niyang kasanayan ay nagagawang mapinsala ang kaluluwa, kaya naman baka makaramdam na naman siya na parang mamamatay siya, subalit mas ayos ang kinalabasan ng kanyang pagsusugal. May bigla namang umipan na itim na usok sa kanyang kamay at maya-maya pa ay bigla na lang itong naging bilog na kristal. Kaagad niya naman itong ipinakain kay Chirpy at minokbang naman ito ni Chirpy at sarap na sarap siya sa kanyang pagmumokbang. Nang maubos na ni Chirpy ang kanyang menekbang na bilog na kristal ay agad naman siyang nagliwanag. Lumabas naman sa sistema ni Yonwoo na ang batang phoenix na si Chirpy ay nagawang lumakas dahil sa spirit bead. At nagresulta ito sa paglabas ng tinatawag na discord. Ang itim na enerhiya ay nagawang mabawasan ang likas na kasamaan. At dito nag-iba ang anyo ni Chirpy at may taglay na kulay na ito katulad ng saber-tooth tiger. Dama po naman si Chirpy sa balikat ni Yonwoo at lumabas sa kanyang sistema na ang lahat ng pagsubok ay nakumpleto na. Lumabas naman sa kanyang sistema na nagsasabi na siya na ang baalang magpapisa sa kanyang itlog simula dito. Naintindihan naman ni Yonwoo ang ibig sabihin noon at ayon pa sa kanya na dahil si Chirpy ay isang ring beast at kinilala ito ng sistema na nagtagumpay siya sa pagpapalaki ng isa. At ngayon ay nakakapagsalita na si Chirpy at pinasalamatan niya naman si Yonwoo at tinawag niya itong master. Hinimas naman siya ni Yonwoo, sabay sabi niya pa na siya ang dapat magpasalamat sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay nandito na sila sa syudad at lumilipad naman si Chirpy sa paligid at napadaan ito kay Eudora. Tiningnan naman ito ni Eudora at sa isip-isip niya naman na ang batang phoenix na ito ay nararamdaman niya ang malakas na aura na kayang patayin ang mga mas malakas pa sa kanya na mga mythical beast. Bigla namang tinawag ni Yonwoo si Eudora at pinasalamatan niya ito dahil sa tulong na ginagawa niya magpa hanggang sa ngayon at minungkahi niya naman na gusto niyang bumalik na siya sa kanila kapag nakabalik na sila sa Kuram. Pagkarinig ni Eudora ay nagulat naman ito at tinanong niya si Yonwoo na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman ni Yonwoo na hindi na siya pwedeng makipagtulungan sa isang sungay na tribo at naisip niya rin na hindi tamang isangkat pa siya sa gulong ito. Nalungkot naman si Eudora at tinanong niya si Yonwoo na kung hindi niya ba talaga alam ang rason kung bakit niya siya sinusundan. Hindi naman tumugon si Yonwoo sa katanungan nito at bigla na lamang nagsalita si Chirpy at tinanong niya ang dalawa na kung silang dalawa ba ay magtatalik. Pagkarinig nilang dalawa ay nahiya naman si Eudora sa katanungan ni Chirpy at agad naman tinanong ni Yonwoo si Chirpy na kung saan niya ba natutunan ang ganoon. Dama po naman si Chirpy sa kanyang balikat at inosenteng tugon niya naman na sinabihan siya ng kanyang ina na kapag lumaki na siya ay ganoon ang gagawin niya kapag nakahanap na siya ng kapareha. Napabuntong hininga na lamang si Yonwoo at gulong-gulo ang isipan at napatanong naman siya na kung ano ba ang iniisip ng ina ng phoenix na ito na sinasabihan niya ng ganito ang batang phoenix na ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pumasok na sila sa Kuram at dito habang papasok sila ay papalabas rin ng lalaking may dalang sibat at nang napansin naman yun ni Yonwoo at Eudora at maging ang mga katribo nila ay parang hindi gusto na nandito ang taong ito. Magkakasalubong sila ng daan at nagtatakang tanong naman ni Yonwoo kay Eudora na kung ngayon ba ang araw na magkikita sila ng Asher Sword Clan. Tugon naman ni Eudora na dahil naisip niya na ngayong araw ay narinig niya ang sinabi nila na pupunta ang kanyang tiyuhin. Nakilala naman agad ni Yonwoo ang taong ito at sinambit niya ang Spear God.
Pinagmasdan naman ni Yonwoo ang Spear God at kilala niya naman ang pangalan nito na si Flan. Ang Spear God na may taglay na likas na pangangatawan ng isang sungay na tribo at taglay rin ito ang pambihirang galing sa paggamit ng sibat kaya naman siya ang pinakamahirap na kalabanin sa Azure Sword Clan. Napansin naman ni Flan sina Eudora at Yonwoo nang magkasalubong na sila at nang makalampas na si Flan ay hindi naman niya tinantanan ng tingin si Yonwoo at sabay sabi niya na parang nakahanap na naman ng disipulo ang kanyang kuya na siyang Martial King. Makalipas ang ilang minuto ay nandito na si Yonwoo sa isang silid kasama ang Martial King at bigla namang tinanong ng Martial King si Yonwoo na kung may nakain ba siyang masarap. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na alam niyang mapapansin yun kaagad ng Martial King dahil mas lumakas siya. Pinagmasdan naman ng Martial King si Yonwoo at tinanong niya na naman ito na kung bakit seryoso siya ngayon at bigla namang sinabi ni Yonwoo na nandito siya upang humingi ng paumanhin. Nagtatakang tanong naman ng Martial King na kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan. Tugon naman ni Yonwoo na gusto niya na sanang tumiwalag na bilang kaanib ng kanilang tribo. Nanlaki naman ang mga mata ng Martial King dahil sa kanyang narinig at napangiti naman ito at bigla siyang nagalit at nagpalabas ng kanyang aura at sinabi niya na dahil ba nakuha niya na ang lahat ng kanyang gusto ay aalis na lamang siya dahil mas nagiging delikado na ang kanilang sitwasyon sa digmaan at tinanong niya si Yonwoo na kung tama ba ang kanyang sinabi. Tugon naman ni Yonwoo na hindi yun ang rason at nang marinig yun ng Martial King ay unti-unti namang hamupa ang kanyang galit at tinanong niya si Yonwoo na kung ano ba ang dahilan. Kumuha pa ng buwelo si Yonwoo at sa isip-isip niya na mahihirapan lamang siyang itago ang katotohanan dahil mayroon silang manghuhula na magaling. At napapikit na lamang siya sabay sabi niya pa na mayroon siyang problema sa Azure Sword Clan. At ipinaliwanag naman ni Yonwoo ang nangyari at makalipas lamang ang ilang sandali ay napabuntong hininga na lamang ang Martial King at kinumpirma niya kay Yonwoo na gumagawa na naman ba ng gulo ang mga bastardong yun. Kinuha naman ng Martial King ang kanyang pipa at ibinato niya ito kay Yonwoo at minura niya pa ito dahil sa kanyang galit at wala namang nagawa si Yonwoo at tinanong siya ng Martial King na kung ano ba sa tingin niya ang relasyon sa pagitan ng disipulo at ng kanyang master. Nagulat naman si Yonwoo sa katanungan ng Martial King sa kanya at magsasalita pa sana siya subalit bigla namang sinabi ng Martial King sa kanya na kahit na ilang araw pa lamang silang nagsasama ay ginawa niya naman lahat ng kanyang makakaya upang maituro sa kanya ang lahat ng kanyang abilidad ng may sinseridad. At dagdag pa ng Martial King na sa tingin niya ay hindi ito ang iniisip niya at sinabi niya pa na kung nasa sitwasyon siya na ganun ay tinanong niya naman si Yonwoo na kung hindi ba siya babalik ng mabilis upang sabihan niya ang kanyang mahusay na master nang sa gayon ay pwede siya nitong tulungan o kahit ano paman. Subalit ang kagustuhan niya lang ay ang tumiwalag bilang kaanib nila. Pinagsabihan niya naman si Yonwoo na ang master at ang disipulo ay hindi kapareho ng magulang at anak dahil ang bagay na yun ay pinagkaloob ng langit. Subalit ang relasyon sa pagitan ng master at disipulo ay gawa ng mga tao. At dagdag niya pa na dahil yun ang napagpasyahan nila ay mayroon itong malalim na koneksyon at tinanong niya naman si Yonwoo na kung ano ba siya para sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Yonwoo dahil hindi niya inaasahan ang katanungan ng Martial King sa kanya at naalala niya naman na palaging may ugaling palabiro ang Martial King subalit palagi siya nitong tinuturuan ng mga bagay-bagay at tinutulungan siyang ipaintindi sa kanya ang mga bagay na hindi niya naiintindihan gayunpaman ay palagi siyang alisto at naghihinala sa Martial King. Napagtanto naman ni Yonwoo na sa ngayon ay wala na siyang pagkakaiba sa mga bastardong kumag na mangmang na pumatay at tramider sa kanyang kambal na kapatid. Napahawak naman si Yonwoo sa kanyang tuhod at lakas loob niyang sinabi na siya ang kanyang master at tiningnan niya naman ito sabay sabi niya pa na yun na ang iisipin niya sa kanya simula ngayon. Bahagyang napaisip naman ang Martial King sa sinabi ni Yonwoo at nang napagtanto niya na ay bigla naman itong nanginig sa galit sabay sabi niya pa na kung sa gayon ay sinasabi niya ba sa kanya na hindi pa ba master ang turing niya sa kanya hanggang ngayon. Kaagad namang inilapag ng Martial King ang libro sabay sabi niya na ipaubaya niya na sa kanya ang kanyang itlog at kunin niya ang librong ito at umalis. Kinuha naman ni Yonwoo ang libro na ibinigay ng Martial King sa kanya at laking gulat niya naman dahil ang librong ito ay ikalawa sa huling seksyon ng 8 Extreme Feasts. Nagpasalamat naman si Yonwoo sa Martial King at binalaan niya naman si Yonwoo na sa susunod nilang pagkikita ay ang una niyang gagawin ay ang suntukin siya. Yumuko naman si Yonwoo sa hari at sa isip-isip niya pa na nagpapasalamat siya ng lubos sa Martial King dahil naintindihan niya ang kanyang sitwasyon. Umalis na si Yonwoo at habang papaalis siya ay may bigla naman siyang napansin at dito naghihintay sa kanya sina Eudora at Fante. Tinanong naman siya ni Fante na kung masaya ba siya na iiwan niya ang kanyang nakababatang kapatid.
Sinabi naman ni Edora sa kanya na huwag na siyang magtangka na pigilan sila dahil susundan pa rin naman nila siya kahit saan man siya magpunta. Tinanong naman sila ni Yeonwoo na kahit ba na makaharap pa nila ang kanilang tribo bilang kalaban nila. Lakas loob namang sinabi ni Edora na handa siya kung sakaling mangyari man yan. Masayang-masaya naman si Fante at sinabi niya na akala niya ay masusuka na siya dahil hindi niya kaya makita ng buong araw ang mga pagmumukha ng mga kumag na mangmang na mga taga-Asher Sword Clan. Nang marinig yun ni Yeonwoo ay napabuntong hininga na lamang siya dahil wala na siyang magawa at napasabi na lang siya na gawin nilang dalawa ang gusto nilang gawin at nang marinig yun ni Fante at Edora ay hindi naman maipinta ang saya sa kanilang mga mukha. Nadismaya naman si Edora na tinanong si Fante na kung bakit niya sila sinusundan at tinawag niyang kuya si Fante. Nagdahilan naman si Fante at sinabi niya na dahil gusto niya. Napangiti naman si Yeonwoo dahil nakatagpo siya ng mahusay na master at nakakilala rin siya ng dalawang nakababatang kapatid. Habang naglalakad sina Yeonwoo, Edora at Fante ay napag-usapan naman nila ang kasalukuyan nilang sitwasyon at dito ang Red Dragon ay nasa sentro ng Veges at habang nagpaplano silang palaperan ng kanilang teritoryo subalit inaatake sila ng Asher Sword Clan ng walang humpay. Bagaman ang Asher Sword Clan ang lamang pagdating sa pagsamsam ng teritoryo dahil nauna nilang nakuha ang syudad ng Kuram subalit natalo naman sila sa kanilang kalamangan ng makuha ng Red Dragon at makontrol ang Veges. Tinanong naman ni Yeonwoo na kung mayroon bang rason kung bakit nangyari yon. Tugon naman ni Edora sa kanya na dahil pinamumunuan sila ni Bahal. Nagtataka naman si Yeonwoo kung bakit si Bahal ang namamahala. Sinabi naman ni Edora sa kanya na sabi pa nila na inatasan si Bahal na ilagay siya sa ika-11 na palapag ng tore. At naging mas maingat sila dahil nalaman nila na sumali silang mga isang sungay na tribo sa digmaan. Nang marinig yun ni Yeonwoo na totoo nga na gagawin nila lahat upang mapasakamay nila ulit ang ika-11 na palapag ng tore dahil sa pride nila. At hindi lang ang Martial King ang mayroon ng Asher Sword Clan dahil nandito rin ang Saber God at Spear God at dahil doon ay hindi na magpapakampante ang mga taga-Red Dragon Clan. Umilaw naman ang kanyang mata habang umaapaw ang kanyang aura dahil ayon pa sa kanya na mas maganda kapag nandoon din si Leonte. Bigla namang napansin ni Fante na umaapaw ang aura ni Yeonwoo kaya naman pinagpawisan nito at bigla niya namang tinanong si Yeonwoo na kung ano ba ang kanyang pinaplano sa pagkampi sa Red Dragon at dagdag niya pa na maghihinala sila sa kanya. Tugon naman ni Yeonwoo na kung pinag-uusapan nila ay panganib, silang dalawa ang mas nanganganib sa pagsali sa Red Dragon Clan. Sinabi naman ni Edora na sa katunayan ay hindi nila sila papansinin dahil ang kanilang katribo ay may posibilidad na umalis sa kanilang tribo. Tugon naman ni Yeonwoo na paano kung magkaharap sila ng kanilang katribo. Sinabi naman ni Edora na hindi na mahalaga yun pagdating sa bagay na yun basta hindi lamang sila magkasalubong ay hindi sila maaapektuhan. Nagsalita naman si Fante aniya na hindi lang naman sila at dagdag niya pa na hindi rin naman nila sila gagalawin dahil alam nila na ang kanilang ama ay isang Martial King. Tinanong naman ni Fante si Yeonwoo na kung ano na ba ang pinaplano niyang gawin ngayon. Tugon naman ni Yeonwoo na nasabi niya na kanina sa kanila ang kanyang plano na si Bahal ay gusto siyang maging kakampi dahil sa kanilang pananaw ay hindi nila siya hahayaan na lang dahil tinalo niya ang isang semi-ranker ng mag-isa bukod pa dyan ay naghanda siya para sa bagay na ito. At dito sa lugar ng Veges ay nakarating na silang tatlo at inutusan ni Yeonwoo ang isang tao na ibigay niya ang dokumentong ito kay Bahal at sinabi niya na magiging masaya si Bahal kapag sinabihan nila ito na ang regalong ito ay nanggaling kay Cain. Makalipas ang ilang sandali ay tapos nang sabihin ng Alip Ores ni Bahal sa kanya ang pinapasabi ni Yeonwoo. Lumabas naman agad si Bahal at masaya siyang binati si Yeonwoo at agad niya itong tinanong na kung alam niya ba na kung gaano niya siya hinihintay. Nagalit naman si Yeonwoo dahil ayon pa sa kanya na kung ito lang sana ang pakikitungo niya sa kanyang kambal na kapatid ay wala sang problema. Yumuko naman si Yeonwoo kay Bahal sabay hingi niya ng tawad at sinabi niya na gusto niya sanang pumunta agad dito ngunit hindi sumasang-ayon sa kanya ang bagay-bagay. Hinawakan naman ni Bahal ang kanyang balikat sabay sabi niya pa na sinong may paki dahil ang importante sa kanya ngayon ay nandito na siya. Nang makita yun ng mga Alip Ores ni Bahal ay nagbulungan naman sila at ayon pa sa isa na kung siya nga ba talaga ang sikat na baguhan na nangunguna ngayon at napatanong din ng isa na kung kailan sila naging malapit ni Bahal. Nang marinig ni Yeonwoo ang mga nagbubulungan ay sa isip-isip niya naman na ito ang gusto ni Bahal na gamitin ang kanyang pangalan upang mapabango ang kanyang pangalan sa loob ng Red Dragon na clan.
Tinanong naman ni Fante si Bahal na kung ayos lang ba na sumali sa kanila ang mga anak ng Marshall King dahil ayon pa sa kanya na matagal-tagal na ring tumigil siya sa pakikinig sa kanyang ama. Tugon naman ni Bahal na kung sa gayon ay welcome sila sa Red Dragon na clan at kaagad naman silang inaya ni Bahal na pumasok na sila sa loob at dagdag niya pa na sa katunayan ay nasa gitna na sila ng pagpupulong at maraming tao ang makakakilala sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na sila sa silid ng pagpupulong at ipinakilala naman agad ni Bahal ang mga ito na ang tinatawag na hoarder at ang mga anak ng Changram na pamilya mula sa isang sungay na tribo. At dagdag niya pa na ang mga taong interesado sa mababang palapag ay narinig na nila ang patungkol sa kanila at tinanong niya ang mga nasa pagpupulong na kung tama ba ang sinabi niya. Hindi naman tumugon ang mga ito at tinignan sila ni Yonwoo at sa isip-isip niya na ang miyembro na nagmula sa pangkat ng Artia ay nakikita sila bilang mga traidor at hindi tanggap sa kahit anong clan kaya naman napagtanto ni Yonwoo na hindi tanggap si Bahal sa Red Dragon na clan dahil pinagbasehan niya ang mga reaksyon ng mga taong ito. Alam naman ni Yonwoo ang pangalan ng kasapi ng Red Dragon na tinatawag na 81 Eyes. Ang 81 Eyes ay nanggaling sa alamat na ang isang mata ng dragon ay maraming mga mata na nakapaloob at mayroong 81 na mga high rankers ang sinusunod nila ang tinatawag na Summer Queen at ayon pa kay Yonwoo na mayroong iilan na pamilyar na pagmumukha para sa kanya. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Yonwoo dahil nakita niya ang isang taong umiilaw ng dilaw at nakabalabal ito na parang babae. Naramdaman naman ni Fante na kakaiba ang galaw ni Yonwoo kaya naman nag-alala itong tinanong si Yonwoo na kung ano ba ang problema at tinawag niya itong kuya. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na wala naman. Sinabi naman ni Bahal sa kanilang lahat na parang wala silang pakialam lahat at bigla niyang inilapag ng malakas ang isang mapa sabay sabi niya pa na ang bagay na ito ay ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Mayroon namang nagtanong sa kanya na kung ano ba ang bagay na yan. Tugon naman ni Bahal habang umiilaw ang kanyang mata na ang bagay na ito ay kung saan inilagay ng Asher Sword Clan ang kanilang hukbo. Nagulat naman ang lahat at napatayo ang kapitan ng Wolf Squad na si Raul at tinanong niya si Bahal na kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Tugon naman ni Bahal na oo at minungkahi niya naman na tignan niya ito kung gusto niya. Nagulantang naman si Raul sa kanyang nakikita at tinanong niya si Bahal na kung sino ba ang nagbigay sa kanya nito. Hinawakan naman ni Bahal sa balikat si Yonwoo sabay sabi niya na ang nagbigay ng impormasyon na yan ay ang kanilang kaibigan. Minungkahi naman ni Raul na kailangan muna nila itong kumpirmahin dahil baka isa itong patibong mula sa Asher Sword Clan. Minungkahi naman ni Bahal na dapat niyang i-check ang kanyang sariling hukbo. Natigilan naman si Raul dahil sa sinabi ni Bahal sa kanya. Ayon pa kay Bahal na kung totoo nga ang mapa ay mababaliktad na ang sitwasyon at aayon sa kanila ang pabor. Ngumiti naman si Bahal sa kanila at sinabi niya na kung wala silang pagtutol ay gusto niyang bigyan ng gantimpala si Cain na makabuluhan. Wala namang tumutol sa kanila kaya naman napagtanto niya na lahat sila ay sang-ayon na bibigyan nila ng gantimpala si Cain. Tinawag naman ni Bahal si Yonwoo at tumugon naman si Yonwoo na kung ano yon na may paggalang. Sinabi naman ni Bahal sa kanya na ang ikalawang pinuno ng pangkat ng Foreign Legion ay bakante kaya naman minungkahi niya na gusto niya siya ang mamahala dito. Napaisip naman si Yonwoo na ang Foreign Legion ay isang hukbo ng binubuo ng mga mersenaryo na humigit kumulang na nasa 3,000 na tao. Ayon pa sa kanya na ang maging pinuno ng isang malaking pangkat ay siya ang mamamahala ng daan-daang mga manlalaro. Naisip niya naman na hindi na rin ito masama dahil mananatili lamang siya dito at aakyat ng tore ng mas mabilis. At napagdesisyonan niya naman na sisiguraduhin niya na tatalunin niya ang Saber God at si Bahal at lalong-lalong na si Leonte kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Yumuko naman si Yonwoo kay Bahal sabay sabi niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Makalipas ang ilang sandali ay mayroong sumipa ng pintuan at ipinakilala ng taong ito si Cain na bago nilang pinuno at sina Edora at Fante na bago nilang miyembro. Ang taong ito ay si Kapitan Amber na subgroup ng Red Dragon na tinatawag na White Draconian. Minungkahi naman ni Amber sa kanila na batiin nila ito kung gusto nila at kaagad siyang tumalikod na parang galit na galit at sinabihan niya si Yonwoo na hindi niya sila pinagkakatiwalaan at minungkahi niya naman na huwag silang gagawa ng kahit anong makakakuha ng atensyon sa kanilang sarili at tuluyan na nga siyang umalis ng silid. Nagtataka naman ang mga manlalaro at napatanong ang isa kung ang dalawa bang yan ay mula sa isang sungay na tribo at napatanong naman ang isa na kung hindi ba kaanib sila ng Asher Sword Clan. Nakita naman ng isang ito ang nakamaskara kaya naman kinumpirma niya na kung ang hoarder ba ito.
At nag-usap-usap ang mga ito at hindi naman makapaniwala ang lahat dahil nandito ang hoarder at napasabi naman ang isa na sa tingin niya ay tama siya na ang dalawang magkapatid na yun ay miyembro ng isang sungay na tribo. Masayang sinabi naman ni Fante sa kay Yeonwoo na sa tingin niya ay mas naging sikat siya noong hindi nila siya kasama. Maya-maya pa ay nagalit naman ang mga kumag na ito at kaagad tumayo ang isa at minungkahi niya kay Yeonwoo na tumingin siya banda dito at tinawag niyang pinuno si Yeonwoo. At dito nagsitayuan silang lahat at nagpalabas ng kani-kanilang mga aura na parang galit na galit at sinabi pa ng nasa harapan na kumag na mangmang na parang alamang na gusto nilang makipag-usap sa kanya. Shout out sa iyo Bossing Ronnie Burmes 6960. Shout out sa iyo Bossing Raymond Pinero 22. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.